Ayan ha. Pahayag. 'Di ba bago po nagkaroon ng rally kahapon, may mga pahayag itong si Attorney Panelo at itong si Attorney Palsis na sila pa nga ay nagbabangayan. At bakit hindi naniniwala si Panelo kay Amy? Lagi niya sinasabi, mapagbalat kayo kaya. Oh, itong may pahayag din mga kababayan, itong si Attorney Palsis na kung saan po binabanatan nito si Amy dahil yung kanyang kaipokritohan mga ka-GP. Oh, pakinggan niyo po. Tonight, we have Senator Amy Marcos going up on stage in INC's rally, accusing her brother or claiming that he uses drugs. What do you make of that? Wala na. Ano na yan? Desperada na yan si Senator Amy Marcos. There's so many things that we can say, but quickly, no? One, it's against Filipino family culture. Kahit sinong Pilipino, most I would say majority, would not support a sister bashing or siya pa yung mismong naninira sa kanyang kapatid. Wala tayong nakitang ganun. It's siya lang yun. Sabi ko nga kanina, isolated case. Ito lang yung kapatid. Mga kababayan, we always say blood is thicker than water even though kayo ay may fight between you and your sibling. Mga kababayan, di ba? Your brother, sister, or kahit sino mga kamag-anak mo dyan, at the end of the day, pag may mga kaaway kayo, kayo pa rin yung magkakampi eh. Diba? Dito hindi natin makita na sila ay may isang dugo, mga kababayan. Parang yung isa ay dugo ng halimaw. Yung isa, dugong tao. Diba? Ganun eh. Hindi talaga magkakasundo, mga kababayan. At bilang isang pamilya, hindi ganun si Amy. O, pinapakita niya lang dito na isolated yung case niya. Siya lang yung nag-iisa na kamag-anak, kapatid, mga kababayan, ay inilalaglag. Nilalaglag. Okay lang sana kung may basihan eh. Kaya lang binangga ng sensya, lohika, di ba? At pagkamaparaan. Gas abel gas. Ikaw ba yan? Unprecedented. And most Filipinos will not support that. Tama. Of course, legitimate issue ang drug use ng presidente, if ever totoo. But doon muna ako sa socio-political or socio-cultural aspect. I don't think that's going to be politically appealing to Filipinos who will hear. At saka ano na yan eh, kaya nga number 12 lang na senador, si Amy Marcos, muntik na siyang matalo. Because many Filipinos have seen na parang hindi maganda itong tao na to kasi naninira siya sa sarili niyang pamilya. It's a normal expectation that you would defend your own family. Hindi natin yan ifo-fault. Correct, mga kababayan. Minsan nga, di ba? Kahit na nga mali ang pamilya mo, minsan talagang, or madalas pa, talagang pinagtatakpan mo pa rin kahit papano or mananahimik ka na lang. Like that, di ba, mga kababayan? Na hindi mo talaga mapipiliin na ipagkanulo mo ang iyong pamilya. Lagi kang nasa likod, lagi kang nakasupport sa kanila. Whatever reason, mga kababayan, na kahit ano pa ang mangyari, kahit may pag-aaway kayo, lagi ka pa rin nasa likod. O kahit may tampo ka, kahit may inggit ka, nasa likod ka pa rin kasi pamilya ka at the end of the day. Sa kahit kanino, kasi pamilya yan eh. So, it's very weird and different na ginagawa yan ni Amy Marcos. But two, if yan na yung smoking gun, or yan na yung gusto nilang pampalaki ng rally, ng mobilization, wala na. Ito talaga yun eh. Ito talaga yun, mga kababayan. Nagtaka tayo, di ba? Yung INC, rally ng INC, pinagtabuyan yung mga DDS na may dalang placard. Na mayroong Marcos resign, Marcos alis dyan, di ba? Mga kababayan. So ngayon, ang ginawa ng mga DDS, lalo na yung mga tuta ni Amy, yung mga DDS, yung mga yung nag-file ng TRO, mga kababayan, doon sa, hindi, TRO ba yun, yung final nila, tapos lahat sila mga DDS vlogger ay, sabi ng korte sa kanila, wala naman daw nilalabag ang House of Representatives, mga kababayan, di ba? Talagang pinapatupad lang daw naman nila yung kanilang tungkulin in aid of legislation. Eto mga vloggers na to,
Ang ginawa nila, ganun pala ayaw nyo magdala kami ng placard O sige, sasama kami dyan, pero walang placard. Pero yun pala, na si Amy, mga kababayan, ay magsasalita. Pang-ignite, gusto nila. Tapos na ang boxing kahapon pa lang. Kasi INC did not produce 1 million warm bodies. Tama. INC rejected DDS rallies or those rallies na calling for the explicit ouster or resignation of Bongbong Marcos. So today, yung kapansin-pansin kahapon mga kababayan, kahit na maraming nabalitaan tayo na mga pinondohan, may mga bases na binayaran. Paano kasi naman? Ganito, wait lang, bago tayo ituloy. Kaya yung iba hindi nagsipunta, bakit kanyo? Yung mga nagpondo or yung mga nagpondo, mga kababayan, doon sa mga darating sana o attend ng rally, ganito ang naririnig natin ito ay naririnig natin. Kasi may nakita tayo maraming buses. Maraming buses. Kaya lang walang sumasakay sa bus. Bakit GP? Kasi ang kasunduan daw ganito. Sasakay ka sa bus, libre pagkain, tapos yung 5,000 ibibigay pagbalik. Ngayon yung mga tao, mga kababayan, ayaw maniwala. Bakit kanyo? Baka mamaya Indianin sila Diba? Kailangan pera muna bago sama. Ayaw silang bigyan. Ayun, hindi natenga yung mga bus. Walang cash Walang cash na inahatag. Mga kababayan, kaya yung expected nila, 1 million warm bodies, wala. Diba? Walang ganun. Until tomorrow, the DDS block, including Amy Marcos, weirdly, kasi Marcos siya, but alam natin DDS block siya sa Senate, they're still trying to get that critical mass. And the drugs issue will not get it. As a political analyst na to, independent views ko na to, hindi na yan mag-work Kasi lumabas na yan. Nilabas na yan ni Pangulong Duterte noon. Bakit yung mga grupo ni Ka Eric Celis pinasama nila? Nung una lang po yun, nung umaga. Pero nung tanghali or hapon na, pinalayas na po sila. Kaya sila nagpunta doon sa People's Power Monument. Hindi po doon sa Luneta yung nakikita nyo. Yun sumisigaw sila ng, Marcos, alis, Marcos, layas dyan. Marcos, resign. Yung ganon. Hindi na po yun mga kababayan. Naglalakad na sila papunta na ng Liwasang Bonifacio, papunta po ng People's Power Monument. Nilabas na yan ni Sara Duterte noon. Nagkaroon na ng issue kay First Lady. They've tried to come up with yung cocaine snorting video, which is allegedly AI. It never created that critical mass. Oo. Tama mga kababayan. Kumbaga ito, panis na. Panis na. Sobrang panis na nito, hindi nagkaroon ito ng very big impact. Although some of the Filipino mga kababayan ay nagkaroon ng curiosity. Kaya lang, sino ba naman ang maniniwala doon sa mga kababayan puncher hole? Legit daw. 'Di ba? At doon nagtataka ka. Sabi nila kung saan daw pupunta ang kung sino mga binabanggit doon tayo pupunta. Hindi naman pinigilan yung pagsasalita kay PBBM, pagsasalita kay Saplag Dameo, at siniraan pa nga yan ng mga BBM vloggers di ba? Tapos yung maging itong maging si FL Lisa, mga kababayan, di ba? Hindi nag-prosper. At hindi nila pinigilan. Mga kababayan, yung mga kapwa senador, hindi yan pumipigil kung ano yung sabihin ni Morales. In fact, etong si Morales, binibigyan pa ng mahabang time Diba? Pero sa Senado, pag sila napangalanan, bawal yan. Consensus. Kailangan malaman muna namin bago nyo pakawalan, bago nyo pagsalitain. Anak ng tinapa. Ang last ko na lang masasabi dito, baka matatapos na tayo, It reeks of hypocrisy. Sasabihin mo, alam mo na nagda-drugs yung kapatid mo, and yet you campaigned
for your brother in 2022. Bakit hindi mo sinusugan si President Duterte na sinabi niya noon na nagdadrag si BBM? Okay, tama. Exactly correct. At natatandaan ko pa noon, matapos po ang kampanya, nanalo na si PBBM. Okay, yung UBIP pa, 'di ba? Yung UBIP pa. Aba, mga kababayan, yung mga vlogger na agaya natin, maliliit, 'di ba? Syempre, kailangan ng views. Ngayon, para may content, mga kababayan, namimigay ng AX si Bongo, etong si Babalina. Ginagawa namin, tinatapon kami sa mga lugar na pupuntahan nila. At etong si Aimee, pinagmamalaki niya si PBBM. Wala siyang sinasabi na ang kapatid ko ay adik, na ang kapatid ko ay lulong sa pinagbabawal na gamot. Diba? Kasi, mga kababayan, ang logic, kapag ang isang tao alam mo na ito ay lulong na sa droga at hindi na po wala ng kapasidad ito na pumasok sa politika at humawak ng pwesto, bilang tao na may pagmamahal di umano, sabi mo, sa Pilipinas, concern ka sa Pilipinas, concern ka sa tao, mga kababayan, dapat dun pa lang. Nagsiwalat ka na, oy, huwag niyong iboto ang kapatid ko. Meron siyang problema, addict na yan. Kung gusto niyang tumakbo, magpagamot muna siya. Dapat ganun eh. 'Di ba? As a sister na concern ka sa kapatid mo, mga kababayan, sabi pa nga ng iba, dapat yung bagay na yan, kung totoo nga, pinag-uusapan yan sa isang private na lugar eh. Hindi dito, panahon pa nga ng panawagan ng transparency and accountability, tapos doon mo sasabihin yan. So parang lumalabas na ginagaslight mo yung mga tao para magalit sila. Ang problema, gas-gas na yan. 'Di ba? Gas-gas na yan. Hindi GP, 'di ba pinapatunayan niya yung aligasyon ni Cathy Binag, aligasyon ni Duterte, at aligasyon ng mga ibang tao? Tingnan nyo ha, ano bang aligasyon nung sinasabi na pinapatunayan? Kay Digong Duterte, nung nagsalita siya, mga kababayan, sana kung si Pangulong Bongbong Marcos ay adik, dapat tinukhang na. 'Di ba? Dapat tinukhang na. Pangalawa, siya rin ang nagsabi na hindi totoo. Na hindi, wala yan. Kasi kung totoo yan, na nandyan siya, di dapat binanggit ko yan. Pero, ang totoo doon, kaya nilang i-manipulate yung pangalan. Di ba? Lalong-lalo na yung may mga kalaban sa politika, kalaban sa business. Saglit lang gagawin nila, magbayad lang sila sa mga pulis. Pakilagay naman to sa watchlist. Di ba? Pero, nung panahon na yan, sabi ni Digong Duterte, adik si PBBM. Lulong si PBBM, mga kababayan. Pero bakit nagbago kinabukasan? So ibig sabihin, walang statement na matino na sinasabi niyong pinapatunayan. Yung kay Cathy Binag, anong pinapatunayan? Cathy Binag, sabi niya, adik si PBBM, adik si Felisa, sumisingot sila ni Saplag Dameo, sumisingot sila ni Tony Boy Cuangco. Diba? Sabing ganon. Pero kung iisipin nyo, mga kababayan, may video daw siya, nasa USB. Di ba, kung talaga may hawak ka na video, may hawak ka na picture, o kung ano pang katibayan, inilabas mo na. Pero bakit wala kang inilabas hanggang ngayon? Ano, kinikreate pa? Di ba? Mga kababayan, parang Saldi ko style lang din eh. Sana hindi nila ako mapatay bago ko maisiwalat ang lahat. Cathy Binag, kapag namatay ako, saka lalabas yung video na yan. Anak ng baka, mga kababayan. Dapat nga habang nabubuhay ka eh. Dapat mas panindigan at tayuan mo yan. Diba? Yay. Grabe.
Oh, ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Okay, sa lahat po ng 3,000 na nandito ngayon, baka hindi pa nagla-like ang iba dyan at yung hindi pa po nagsusubscribe sa channel natin, muli nating buhayin ang programang ito mga ka-Jepinatics. Oh. Tulong na lang po ninyo sa inyong abang lingkod. Para may pandagdag tayo pampalinaw ng mata. Sabi nila, pampalinaw ng mata, tumingin ka sa maganda. Nakatingin na ako sa asawa ko, malabo pa din eh. Ayun, mga kababayan, good morning po muli sa inyong lahat. At lahat po tayo sana ay patuloy pong sumuporta sa lahat ng mga programa po natin. Ganon din sa mga kababayan natin, mga pro-admin vloggers na nagsasabi po ng katotohanan, mga kababayan, at walang kasinungalingan, walang binoprotektahan, at walang kinakampihan. Buyers! Thank you.